gabi po sa ating lahat. Amen. Palakpakan po natin yung Panginoon sa gabi po na ito. Tunay nga po ang Diyos na ating pong sinasamba ay Diyos na matapat. Amen. Hello. Ayan. So, sa gabi po na ito, bago po tayo magsimula sa ating pong pananambahan, ayan, manalangin po muna tayo. Pinupuri ka namin ng Diyos at pinasasalamatan sa gabi po na ito. Maraming salamat Lord sa iyong katapatan sa bawat isa. Salamat po sa patuloy na pananagumpay na pinaparanas mo sa amin, Panginoon. Salamat pagkatotoo ang mga pangako mo na kailanman hindi mo kami iwan at pababayaan man. Sa mga oras na may pinagagawa ka, Panginoon Diyos, salamat pagkakaakibat nito ang pangako mo na sasamahan mo kami at kami iyong pagtatagumpayin. Maraming salamat o Diyos pagkat alam namin na sa bawat araw sinasamahan mo kami, Panginoon. Kaya sa gabi po na ito, patuloy ka namin pinapapunihan ang Diyos na dakila, ang Diyos na karapat-dapat sa pagsamba, ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na patuloy na sumasagot sa lahat ng aming panalangin, ang Diyos na nag-iingat at nagkakaloob sa amin ng patuloy na kalakasan, ang Diyos na bibigay sa amin ng karunungan sa bawat oras, Panginoon. Salamat, maraming salamat. Tunay nga, Panginoon, deserve mo ang mataas na pagsamba, ang tunay na pasasalamat, Panginoon, at pagkilala sa lahat ng iyong mga kamanghang ginagawa. Sa gabi po na ito, Panginoon, tinataas po namin ang aming mga buhay, O Diyos. Salansanin mo, Panginoon, ang aming mga isipan, ang aming puso, nagawa ng aming mga kamay at paa, Panginoon, maging ang aming isipan at mga mata, Panginoon, na hindi nakapagbigay kaluguran sa inyo. Patawarin mo, Panginoon, ang aming mga buhay. Patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat ng mga kasalanan na aming pong nagawa laban sa aming kapwa, lalo tigit sa iyo, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon, whether in words or in deeds, Lord God, nagawa man ito ng aming mga kamay, or nagawa ng aming mga sa magitan ng salita na nakasakit kami sa iba. Patawad, Panginoon, patawarin mo po kami. Kahit maraming salamat, Lord, pagkat sa magitan ng iyong mga latay, tinagdag na latay, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo. Pinagkaloob mo, Panginoon, sa amin ang tunay na kagalingan. At iyon ay kapatuloy na magalingin kami sa gawa ng masama, Panginoon. Salamat, Lord, pagkat patuloy na pinapadalisay mo, Panginoon, ang aming mga puso. Salamat, Panginoon, sa patuloy na paglilinis ng aming kaisipan. At tunay nga, Panginoon Diyos, kami malaya na makapagbibigay sa iyo ng pagsamba, ng pasasalamat, Panginoon. Pagsamba ng sana kalulugod sa iyong harapan. Patuloy na sa gabi po na ito, O Diyos, pagpalain mo rin ang aming mga salita mo po na aming pong maririnig. Ano bang gawa ng away, Panginoon, dinadalangin po namin na wasakin mo ito, O Diyos, na sa bawat puso ng iyong mga anak, Panginoon, patuloy na mapanatili sa amin ang kapangyarihan mo, Panginoon, upang yung bawat mga salita na aming maririnig, tumimoy pa sa aming mga puso ng isip, Panginoon, magamit sa pang-araw-araw, Panginoon, na laban sa buhay. Salamat, Panginoon, kami iyong marapatin, Panginoon, patuloy na itaas ka, patuloy na ikaw ang magtanyag, at maparangalan, Panginoon, ng pagsamba aming kong gagawin. Sa iyo po lahat ng aming papuri at pagdakilan pagsamba, sa nag-iisang pangalan mo aming Panginoong Jesus, ang Diyos na mananagumpay sa lahat. Sa iyo lahat ng papuri, in Jesus' name, Amen. Amen. Kaya, yung song po na aalitin natin ngayon ay Halina at Purihin ang Diyos. So parang, inihikayat yung bawat isa na magpuri sa ating Panginoon. Pero sabi nga, kapag ikaw ay sa pananampalataya at alam mo yung ginawa ng Diyos sa iyo, wala na kahit na sino pa pwede mag-encourage sa iyo kasi pusa na ito mag-flow sa iyo. So, share ko lang din sa video ko kagabi na nasa Book of Genesis po ako sa buhay po ni Abraham at ni Sarah na parang kunigasyon ni Sarah yung kahit na mabubuntis pa kaya ako, yung parang kunigasyon niya yung Lord, may part pa nga doon na tumawa siya kasi sabi ng Panginoon,
ipinaparanas ng Panginoon na kapag buong puso ka magtitiwala sa Kanya, ipagkakalob ng Panginoon yung mga bagay na parang sa atin mahirap, pero sa Kanya, walang imposible. Alam ko na yung bawat isa may mga kanya-kanya tayong panalangin sa Panginoon. Di ba? Mga bagay na minsan hindi mo na alam kung kailan pa madadating. Pero pangako ng Diyos, yan, walang bagay na mahirap sa Kanya. Pagkat siya yung Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na patuloy na sumasa atin. Kaya sa gabi po na ito, patuloy tayong sumamba, magbigay ng papuri sa ating Panginoon. Awitin po natin ang song na Halina, Purihin ang Diyos. Palakpan po natin ang ating mga kamay. Ating mga awitin, halina, purihin ang Diyos. Halina, purihin ang Diyos.
iyong presensya, Panginoon, namin nararanasan ang kapayapaan. Sa iyong presensya, Panginoon, nararanasan namin ang kalayaan nitong aming mga buhay. Salamat, Panginoon, pagkat palaging may kaakibat na pangako ang iyong ginagawa, Panginoon, sa amin. Sa bawat layo mo, Panginoon, nakikita namin, Panginoon, ang iyong katapatan na may ginagawa ka sa bawat isa. Kaya patuloy ka namin sasambahin, bibigyan ng papuri sa gabi po na ito, Panginoon Diyos. Sa aking kalinlangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, kung minsan ay hindi nakunan. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalinlangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, minsan ay hindi nakunan. Higit sa aking isipin,
Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Sama-sama natin ikaw, walang imposible. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Walang imposible. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Kadalasan, awitin po natin, walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap. Walang mahirap. Walang mahirap sa'yo. O Diyos, tunay nga, Panginoon, kapag Ikaw ang nangako, kapag Ikaw ang gumawa, Panginoon, lahat ng bagay na imposible para sa amin, Panginoon, naging imposible, O Diyos, sa iyong mga kamay. Salamat, Panginoon, pagkat ang iyong katapatan nananatili, Panginoon, nararanasan maging sa susunod na mga henerasyon. Salamat, Lord, pagkat ang mga pangako ay nananatiling buhay. Kagaya mo, Panginoon, ang Diyos na sinasamba namin ay Diyos na makapangyarihan, Diyos na buhay, Diyos na makagagawa ng lahat ng bagay. Sa iyo walang imposible, Panginoon. Sakit, karamdaman, anumang mga kahirapan, Panginoon, problema na hindi masolusyonan. Lord, salamat sa mga pangako mo. Meron pang bagay na mahirap sa iyo. Alam namin, Panginoon, lahat ito ay wala, Panginoon. Lahat ito ay posible sa iyong mga kamay, Panginoon Diyos. Salamat, maraming salamat, Panginoon. Pagkat malaya kami nakalalapit sa iyo, Panginoon, na ang bawat panalangin namin, Panginoon, ay tunay nga po hindi nasasayang, Panginoon. Alam namin na kumikilos ka, Panginoon, sa iyong kaparaanan, Panginoon Diyos. Patuloy na ipinaparanas mo na ikaw, Panginoon Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na nagbibigay katagumpayan ng pangako kasapatan sa bawat isa. Salamat, Panginoon, maraming salamat pagkat sa bawat araw, binubuhos mo, Panginoon, ng pag-asa, Panginoon, sa pagkulat pa ng aming mga mata, Panginoon. Salamat pagkat ang iyong pangako sa amin, Panginoon, ay patuloy namin nararanasan ang iyong kapangyarihan sa mga sitwasyon na kung saan parang wala na kaming pag-asa, Panginoon. Salamat pagkat binubuhay mo, Panginoon, ang aming mga puso. Salamat maging
mabigyan ka nawa namin palagi ng ngiti. Patuloy mo kami ibaba, Panginoong Diyos, habang ikaw ay patuloy na lang itataas. Maraming salamat, Lord. Receive our worship, Lord God. Tanggapin mo itong aming pagpupuri. Pasasalamat sa iyo ng isang pangalan, aming Panginoong Yesus. Hallelujah. Amen and amen. Yan, tunay nga po na napakabuti ng ating Diyos sa ating buhay. At sabi nga po, sa mga awitin na ito ay walang mahirap sa ating Panginoon. Yan, sa gabi ito, sa mga awitin pa lang ay marami na ng mga blessing na natanggap po tayo mula sa ating Panginoon. Yan, ngayon po nadako naman po tayo sa pasasalamat. Yan, nais ko po basahin sa inyo 1 Thessalonica 5:18. Yan, kahit sabihin na palasak na po ang mga verse na ito, pero yan, masarap po siya kung laging basahin. Yan. Sabi po dito, nagpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Maging sa Colossus 3:15, yan, pag-arihin ninyo sa inyong puso ang kapayapaan kaloob ni Kristo, yan, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag na isang katawan. Yan, magpasalamat kayo lagi. Yan. Sabi nga po, magpasalamat po tayo lagi sa ating Diyos na sa ating Ama dahil sa lahat ng bagay, yan, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Yan. Sa kabila ng mga sitwasyon sa buhay, ang dapat na tugon pa rin natin sa ating Diyos ay pasalamatan po siya. Yan, dahil ang ating Panginoon ang ating kapayapaan at katagumpayan sa bawat sitwasyon na ating po nararanasan po sa ating mga buhay. Ayan po, sa gabi po ito may tatlo po akong pinukuhan sa kabataan na magpasalamat at may tatlong nanay din po. Yan. Siguro na ito na po yung kabataan. Tawagin ko na po dito sa si Ashley. Yan. Sunod sa ito. Yun, isang pagpapagabi po sa ating lahat. Ako po si Silvestre. Muli po nabigay yung opportunity upang mag-share po ng pasasalamat po sa inyo. Last school year po, sobrang dami ko pong heartbreaks at sayang naman moments. Napakadami ko pong bagay na nandun lang unti na lang. Namuntik na pero hindi naman ako good enough para ma-achieve po yung mga bagay na inaasam ko. One competition po na nasalihan ko is yung Division of Bataan Science and Technology Fair, #Stand of Parents po. Yung gagawin ko ron, mag-experiment ka po nun kapag nagustuhan ko ng judges yung stand na kinandang mo, may chance kami panlaban sa buong region. Pero sadly, hindi po ako nanalo. Hindi po bigyan yung sakit at disappointment sa sarili na naranasan ko noon. Kasi sobrang haba po ng preparation ko. Sobrang bulag na pala po ako sa research na halos 6 a.m. to 6 p.m. na po ako sa school na alam mo duro na. May mga school level competitions din po ako na sobrang pinaghihinayang kasi talagang nandun na po talaga ako like 1 point na lang nanalo na ako. It was never easy dealing with yourself. Lalo na sa mga ganang pagkakataon, sarili mo po talaga yung kalaban mo. May mga times na sinasabi ko po sa sarili ko na, Ashley, marami pa namang ibang competitions dyan. Bawi ka na lang. Ashley, baka hindi talaga para sa iyo lumaban at i-represent ang school mo. Until I remember the verse, Jeremiah 29 verse 11 po yun. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in the future. Nung narinig ko po yun, naisip ko na baka may mas magandang plano si Lord sa buhay ko. Na may dahilan kung bakit hindi ko po yun nakuha at nabot. Kasi hindi po yun para sa akin at may mga bagay na
ibibigay si Lord kahit hindi ko hinihingi. Nung vacation ko, last June 2024, after school year po nun, nakatanggap po ako ng message from my science teacher po. Sabi niya po sa akin, Ashley, gusto mo bang sumali sa competition? Siyempre ako po sabi ko po, yes po sir, kahit na hindi ko naman po alam kung ano yung competition ng topic na sasalihan ko. Iyon, nagkaroon po ng screening po sa amin. Marami po kami nakatanggap ng invitation. At tinignan po nila yung school performance namin, pati yung credentials po. Hanggang sa 7 na lang po kami napili na lumaban. Doon po inanong sa akin, sir, na Ashley, National Science Quiz ba yung sasalihan mo? Nung narinig ko po yun, I was really shocked. Like, hala, bakit ako yung napili? Anong gagawin ko? Paano ako lalaban doon? Masaya po ako at nagulat at the very same time. Sobrang saya ko po nun kasi, lalo na last school year ko na para sa high school and gusto ko po may mayroon akong achievement or marka sa school na pwede kong i-share sa iba bilang inspirasyon. And along the way po, hindi po talaga madali. Sobrang daming reviewers na sinend po sa amin during the vacation. Around 100 topics po yung kailangan namin basahin at reviewin. May mga times din po na sobrang nawawalan ako ng motivation na mag-review. Nung nagpo-procrastinate ako, kasi the fact that I was there, na the thought of I was chosen to be there, yung tipong na parang estudyante na magagaling sa science dyan, napakaraming estudyante na deserving para lumaban, pero ako yung napili. Yun pa lang po, masaya na po ako doon. And ilang beses ko po naging prayer request yun na sana magkaroon ako ng motivation na mag-review kasi hindi naman po bilo yung sasalihan ko. Nung pasukan na po, hindi po kami pinayagan ng school na mag-review, kaya patago po kami nagre-review sa laboratory ng school. Hindi na rin po kami pinayagan na lumaban ng principal kasi po ayaw niya po. Pero sobrang persistent po si sir. Pinush na po kami para makalaban. Sabi ko po nun sa prayer ko, Lord, kung para sa akin to, alam ko hindi magiging madali yung pagdadaanan ko. Alam ko maraming oppositions na mararanasan ko. And with God's mercy po, pinalaban po kami. Pero the problem is, kailangan po namin ng 3 devices para po lumaban. Isang laptop, 2 cellphone po para sa Zoom meeting. Sabi ko nun, hala, saan ako kukuha nun? Yung cellphone ko nga, basag-basag na. Bumubuka na rin yung screen. Pero hindi ko po inisip yun. Ang inisip ko na lang po, masaya ako. I was just happy. Sobrang saya ko po talaga na lalaban ako national. Yun lang po yung inisip ko. Hanggang sa lumamit po yung kaibigan ko sa akin, sabi niya po, Ashley, gusto mo sa akin ka mag-take ng exam? May PC ako. Doon ka na lang mag-exam, gamitin mo na lang yung cellphone ko. And yun gamitin mo para sa Zoom meeting. Nung narinig ko po yun, sabi ko po, ang galing ni Lord, gulat na gulat po talaga ako kasi hindi ko hinihingi, dumadating po siya. Timing na timing po, alay na alay sa akin. And nung exam po, nagulat ako kasi lahat ng nireview ko. Hindi po siya lumabas sa exam kahit 1 point po wala po. Kaya kinabahan po talaga ako kasi yung thought na sa aming 7 baka ako lang yung walang medal, nakakahiya. Yun, habang nag-exam po, pinalaban ko na lang po talaga yung stock knowledge ko. Kasi ina-expect ko po talaga biology yung lalabas, pero tinatad po kami yung physics at ng chemistry. Yung physics po, ngayong grade 12 pa lang po namin siya tinitake, kaya wala po po akong idea kung ano po yung laman po mo. Tapos nung revival po nung bago po yung competition, nag-pray po ako nun. Sabi ko po, tapos naisip ko po na with God's guidance, kakayanin ko to. Kaya kahit kinakabahan po ako, sige lang po ako, scroll lang po ako ng scroll. Kaya nung natapos po, parang nakaramdam po ako ng relief. Kasi natapos ko na siya. Na, hindi na ako maglalabas sa mundo eh. Bitbit yung mga reviewers ko kasi yung lalagyan ko po na envelope, nasira po siya kaya po lahat ng reviewers ko, bitbit ko po sa ganito ko. Yun. Tapos noong Tuesday morning po, nakita ko po nag-email po yung competition na sinalihan ko. Ang nakalagay po doon, International Science Olympiad Competition of Southeast Asia, SOLIX. Nanginginig po ako noon, as in kabago po ako. Binuksan ko po yung file, dumiretso po ako doon sa listahan ko ng bronze medalist. Kasi feeling ko yun lang po yung pinaka-kaya ko na maabot. Nakita ko po doon yung pangalan ng mga kasama ko, pero wala po doon yung pangalan ko. Kinabahan po ako agad lang. Tapos, tumingin po kasi silver medalist.
nakita ko po doon yung pangalan ko. Paula Shirley Sylvester ng my senior high school, silver medalist. Ayun po. Sobrang unexpected po naman sa akin kasi after all the competitions na sinalihan ko, sa national round pa ako mananalo. Sobrang nagpapasalamat po ako kay Lord kasi hindi siya tumigil sa pag-ilos sa buhay ko. Kaya nung pinost po siya, sobrang na-overwhelmed po ako kasi dati po ako lang pinag-congratulate. Ngayon, ako na yung pinag-congratulate. And kagabi lang po, may na-receive po akong email from Glow, which is yung sinalihan ko pong competition. Na-qualified daw po ako to represent the Philippines sa Chiang Mai, Thailand on December 20 to 24. Ayun po. Tapos po, kanina po, nagpa-meeting po yung sir po namin. Sabi niya raw po, hindi raw po kami pinayagan ng school at ng munisipyo na pumunta ng Iloilo. Which is doon po yung doon po gaganapin yung award din. Siyempre, nalungkot po kami. Hindi raw po kami bibigyan ng funds dahil wala naman daw po memorandum from DepEd. Kaya ayun, tinanggap na lang po namin na hindi kami nakaka-attend sa awarding. Pero sabi po sa amin ni sir, ipag-pray niya lang, tutuloy tayo. So yun po, nag-pray po kami, and nung hapon lang po, nito lang pong hapon, bigla po naglabas po yung DepEd na papayagan na po kami na lumaban po internationally and sa Iloilo po. Bibigyan na rin daw po kami ng funds. So yun po, napatunayan ko po na kung para sa'yo talaga, mararamdaman mong hindi na ikaw yung kumikilos para doon. Malalaman mo, hindi na ikaw yung gumagawa ng paraan ng mga bagay-bagay para maabot yung gusto mo. Kasi si Lord na yung gagawa para sa'yo nun. Na if you let God, He will also let you prevail in His perfect time. Yun lang. Ayun po, magandang gabi po sa ating lahat. Ito na po yung pangalawang pagkakataon na makapagpasalamat po sa Lord. Unang-una ko pong pinagpapasalamat ngayon is yung buhay ko po, yung panibagong taon na pinagpaloob po sa akin ni Lord. Sa blessings na dumating po sa buhay ko, bago pa man yung birthday ko and yung mismong birthday ko po. Nagpapasalamat po ako sa Lord sa pagbibigay niya sa akin ng strength na makayanan lahat ng pagsubok in life. Hindi ko po na-imagine noon na mapupunta po ako sa mga ganong sitwasyon, but I know may plano si Lord sa akin kaya nangyari po yun. Maraming times na nanghinap na po ako pero hindi po ako tuluyang sumuko. Sa araw-araw po na nagigising po ako, alam ko binibigyan niya po ako ng pag-asang magpatuloy pa po. Sa school po, thankful po ako sa kahit transferin po ako mabilis lang po ako nakahalubilo sa mga new classmates ko po. And kahit sa maikling panahon pa lang po kami nagkakasama sobrang gaan na po ng loob ko sa kanila. Kaya hindi na po ako nahihirapan. Sa ministry po, sa tambourine at sa pagbaback up, salamat po sa Lord sa talento na pinagkaloob niya po sa akin. Na magagamit ko po sa paglilingkod ko po. Sa tambourine po, medyo nasasaulo ko na po yung mga steps po na dati hindi ko po talaga alam. Kasi sa pag-back up po, patuloy pa rin po pagkatuto po. Salamat din po sa mga leaders po namin lagi nagpapaalala po sa amin. Isang araw po nung last week po, lumapit po sa akin si ma'am. Tinanong niya po if marunong daw po ba ako rumampa or sumagot ng Q&A. Then, ilang oras lang po, nagulat po ako na ako na raw po yung pambaga ng section po namin for intrams. Kung mabibilang yun po ako doon, ako po yung ipababago ng buong strand po namin ng ABM tsaka gas po. Although wala pa pong results at dalawa pa po kami pinagpipilian out of 11 candidates is thankful na po ako kasi maka-experience pa lang po ng ganong event is big win na po for me. Kasi not everyone can do what I can do, what Lord can do. Kung mapipili man po ako or hindi, alam ko kung may reason po si Lord at may the best pang ibang pagkakataon si Lord para sa akin po. Financially po, thankful po ako sa mga taong nagbibigay po sa akin ng material man or advice po. Ang laking tulong na po sa akin, lalo na po sa personal growth ko at
sa mga gastusin at baon ko po sa araw-araw. I declare more blessings po na mag-overflow po sa mga buhay niyo po, na sa mga tumulong po sa akin. Yung mga simpleng merienda lang po na kapag tapos ng practice or may meeting, is sobrang laking tulong na po sa akin. Lalo na po sa aming mga kabataan po, na laging gutom. Kapag once na yung prayer worship po, totoo po lagi po talaga kami gutom. Kapag po, yung pumunta po dito, yung pumupuno na po yung chan, gutom na yung nag-aaral po ng merienda. Thankful po ako sa church po doon dahil nag-provide po sila ng mga bagay na gawin po para po sa amin. Nung bago po mawala si Mama, isa po itong church na ito sa tumulong po sa gamot at pagkain ni Mama. Sa kahit kaunting halaga po ay nairaos po namin si Mama. Pero kahit po hindi niya po kinaya, alam ko pong thankful siya sa blessings na share ng church sa kanya. This church helped us physically, mentally, financially, and spiritually. And I'm forever grateful po sa church po na ito. I declare more blessings pa po at ang mag-overflow sa church na to at sa mga kapatiran po na nandito po. Thank you rin po sa Lord sa lahat ng pagpapala, pag-iingat, kalakasan na pinagkaloob niya po sa akin at sa mga mahal ko po sa buhay. He deserves all the praises we gave to Him and sa araw-araw. Naway hindi po tayo tigil sa pagpapasalamat at pagpupuri sa Kanya. Sa Diyos po ako po. Wala akong ko. Wala akong kopya. Ayan, maganda gabi po sa buhay ng bawat isa. Iniisip ko sabi natin Judy, ako raw magpapasalamat. Iniisip ko kung ano yung ipagpapasalamat. Talagang, marami naman po talaga dapat ipagpasalamat. Ayan. Sobra pa akong nagpapasalamat nung last week. Nagpa-check up po ako dun sa provincial. Naiyak. Simula ko lang naiyak na ako. Kasi yung sabi ng doktor, raw ako, possible daw ako na may bato sa ako. Yung parang pag narinig mo yun, di ba, yung negative ka agad na naranasan mo na tayo, na ikaw lang mag-isang nagpa-check up, yung tanging pinangahawakan mo doon is yung dasal. Habang nagsasalita yung doktor, nagdideklara na ako na may part na hindi, ayaw magpa-opera yung mga ganun baka. Yung mga ganun naiisip. Tapos, wala kang ma-share dahil ganun yung sitwasyon mo nung araw na yun. Kasi nandun din si nanay sa ospital. Ayun ako, habang nag-pray ako, nasa jeep ako, pauwi ako, alas 3 ng hapon. Yung request ng doktor, idediretso ko na to sa center natin para dito po ako ultrasound. Yun. Grabe po yung kilos ng Lord kasi kahapon po yung start ng akin pong ultrasound. Tapos pagpasok ko po doon, yung tinawag na yung pangalan ko. Pagpasok ko po doon sa room, meron na po siyang, nagpapatugtog po siya ng worship. Then sabi ng nag-a-assist, sige po mahiga na po kayo. So, umiga po ako, tapos habang naka-straight ako gano'n, nagpipray po ako. Grabe yung binigay sa akin yung result. Normal po lahat, di ba? Ang nakita ko lang doon is yung fatty liver. Sabi ko yung payat ko na to, meron pa pala akong fatty. Talagang hindi ko pa po siya naipapasa sa provincial. Pero kiniklaim ko na makukuha pa rin po siya sa gamot at higit sa lahat sa dasal.
Amen po. Talagang sabi nga, yung totoo na nabanggit na kanina ni Ashley na hindi na ikaw yung kumikilos para sa buhay mo. Dahil alam mo may Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat na laging handang tumulong sa iyo. At base din po sa ating unaw kanina na talagang walang imposible sa Kanya. Diba? Sabi nga, kung patuloy ka na lumalapit sa Kanya, babad sa presensya niya, kung patuloy kang gumagawa para sa Kanya, hindi ka niya iiwan o pababayaan na. Amen po. Talagang ang Diyos, hindi siya nagkukulang sa lahat-lahat sa atin. Bagamat kung minsan naisip natin na tayo mismo ang nagkukulang. Minsan tayo mismo yung nawawalan na ng pag-asa, nawawalan na ng tayo. Pero ang Diyos nananatiling nandyan para kalabitin ka at magpatuloy ka. Amen po. Yan, sobrang nagpapasalamat din po ako dahil nga po sa trabaho din po ng asawa ko na talagang this July na ang dami po ng absent dahil nga po may mga inaasakaso sila dito. Doon din po nagpapasalamat din ako na bumalik po sila dun sa Batangas. So, galit na galit po yung Chinese sa kanila. Ang sabi sa kanila, huwag na lang muna sila pumasok. So, negative ang iniisip ng asawa ko. Sabi niya, nagre-resign na ako. Nagre-resign na ako, ganito ganyan. Wala din sinasabi niya. Sabi ko sa kanya, teka lang, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Patayin mo muna yung cellphone, mag-pray lang ako. Tapos, kasi sabi niya sa sinasabi niya sa akin na magre-resign na siya, hindi na siya papasok. Ngayong araw na tulog, babalik siya dito sa Bataan. Nag-pray po ako, tapos mga ilang oras, tumawag po ako sa kanya, hindi ko na siya makontak. Pero patuloy pa rin yung isip ko na positive. Yung pala, nagtatrabaho na po pala siya ulit. Praise God, diba? Talagang, yung Chinese, talagang, sabi ko kay Lord na, Lord, binigay mo yung trabaho na ito eh. Talagang, tiniklaim ko po ito sa buhay po namin, sa pamilya po namin. Kaya hindi po pwede mag-resign, hindi po pwede mawala ng trabaho, gano'n. Talagang, purihin ang Panginoon Diyos dahil ng oras na yun, kumilos siya para ibalik yung isip, yung mga negative na naranasan po that time ng asawa ko na bigla po automatiko na tumawag yung Chinese ulit na pinapasok ko silang lahat. Yan, siguro, iniisip ko talaga, pinaliwanag ko rin kay Lugtog na lahat ng mga kasama mo dyan, hindi sila Kristiyano, kaya huwag kang magbibitiw ng mga bagay na o yung mga salita na hindi maganda. Kasi pwede po siyang mamuma, pwede siyang kumalat na hindi rin maganda. Kaya sabi ko sa kanya, kukontrolin mo lagi yung init ng ulo mo, kukontrolin mo yung damdamin mo, sabi ko sa kanya. Yan, purihan ng Panginoon at nakikinig naman po siya sa bawat sinasabi ko. Dahil talaga lahat ng miracle, lahat ng mga bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay namin, sinishare ko sa Kanya. Para kahit na po siya ay malayo, yan, nararamdaman ko na ang Diyos ay patuloy din po kumikilos sa Kanya at nararamdaman niya po yun. Yan, salamat din po sa mga anak ko na nandun po yun na nagsisikap po sila na nag-aaral at nagsisikap din sila sa bawat ministry na meron sila. Salamat din sa ministry na meron ako na talagang ito rin yung nagiging way kung paano din ako lumago, mas lalong lumawak at lumalim sa pananampalataya na meron ako at ang aking buong pamilya. Yan, sa Diyos po ang lahat ng pamilya. Po, buhay ng bawat isa. Magpapasalamat din ako dahil yan sa mga biyaya, sa mga
po niya nararanasan, namin nararanasan, sa pag-iingat, sa paggabay. Yan, itong naranasan namin kahapon, talagang first time ever. dalawang daan yung nakaulit kami kagabi ay 10:36. Yun, pulihin ng Diyos dahil sa kabila ng mga sitwasyon na gano'n talagang sabi nga na kapag may Kristo ka sa puso, andun yung inaalis yung takot, inaalis yung mga negative, saka andun yung katsagaan talaga. Sabi ko nga kanina, yun, maghapon talagang magtitiri ng pera ng ulo. Sabi ko, tapos kanina, yun, pinauwi din kami ng alas 4, 6:30 na rin kaya kami nakauwi dahil parada pa rin kasi, hindi pa rin siya madaan ng mga bus. Ang nakakadaan lang ay mga tricycle, yan. Siguro daw bukas, yung jeep, pwede na, pero yung mga bus, andito sa taas ng taas ng sigsag, andun sila nag-aabang. Kaya yung mga sinasakyan namin paakyat ay yung mga service ng APAB, yan, sa mga APAB police. Doon kami, yung paglabas namin alas 4, talagang andun yung haba ng pila, andun talaga yung pagtsatsaga mo. Siyempre, para sa pamilya mo, yan, para sa mga mahal mo sa buhay. Salamat dahil patuloy na yung kalakasan, yung kahinahunan, at yung iba nga ay yan, kung ano na yung mga naririnig ng salita. Pero humihin ng Diyos dahil ikaw na may takot sa Diyos, yan, talagang andun yung, kahit na may sitwasyon ka, andun pa rin yung pagtitimpi, yan. Sabi nga, iba talaga yung Kristiyano sa hindi talaga Kristiyano yan. Salamat dahil patuloy na andun yung magalingan, andun yung kalakasan, andun yung karunungan, at yung sabi nga, yung minsan din yung factory namin ay dahil yung lumalabas na ilipat daw sa Bulacan, hanggang sa Pinitinggan kanina. Talagang nakakatuwa yung supervisor na sabi na huwag kayong makikinig sa mga marites, sa amin lang kayo makikinig sa amin. Kasi nga dahil 10 years na rin kami January, inaano ng iba yung magbayad ng mga regular. Pero yun nga, okay naman dahil hanggang December ay meron kami order, kaya patuloy yung pasok namin. Kaya maraming salamat yan, sa patuloy na pag-iingat sa aming buong pamilya, yan kay Barbie, kay Jen, kay Mamamar. Maraming salamat sa buhay ng bawat isa, yan at sa ministry na patuloy na ginagampanan. Salamat sa buhay ng bawat isa. Sa Diyos po ako. Kami ang bawat isa sa inyo na makita sa iglesia. Sa Diyos po ako. Isang mapagpalang gabi sa bawat isa. Agalakan ko po na makita po kayong muli. Ayan, namiss ko po kayo. At sabi sa kanta, walang mahirap sa iyo. Doon po sa bansang pinuntahan ko, ay wala po talagang literal na mahirap. Yan. So, praise God po. Isang magandang karanasan po yun. Dahil siyempre nakapagpagdag sa hospital. Talagang napakalaki po ng difference. Hindi niyo po libre yung hospital, may pagkain yung patient, may pagkain yung nagbabantay. Talagang hindi na namin maubos. Sabi ko, bakit hindi natin ipamigay sa mahirap? Sabi ko doon kay Chris na niya, Ma, walang mahirap dito. Isipin mo yun, walang mahirap. Kaya talaga,
nanaba. Yan, kasi po, at doon ko din natutunan nakatulog ng kahit nakaupo kasi masakit ka sa likod yung nakahiga. Talaga mauupo ka lang naman. Tawag doon, biruin mo, pag hindi mo siya naubos, talagang itatapon mo siya. Hindi mo rin siya po pwede ipakain sa mga hayop dahil bawal din. Talagang walang mahirap doon sa bansang pinuntahan ko, kaya purihin po ang Panginoon. Yan, salamat po dahil na biglaan yung pag-alis. Yan ay nakayanan po financially. Salamat po sa provision ni Lord. Yan, kaya salamat po sa prayers ng bawat isa. 2 weeks po kami hindi nakasimba doon ni ate, pero after nung third week ko po doon, hanggang last weekend, nakapag-church na po kami. Yan, nakapaglakad-lakad na rin po si ate. Yan, kaya salamat po talaga sa kanya pong proteksyon, sa patuloy na pagsama sa amin po. Yan. Yung mga blessings na nagmumula sa Panginoon, yan, katulad po ng sinabi ng mga nauna, yan kay Ashley, kay Shine, maging kay Jo at kay Marlene, ay tunay po na hindi po natin kayang isipin, diba? Yung mga blessings na akala mo tapos na, ay meron pa palang parating. Yun. So yun ang pinakamagandang bagay sa isang Kristiyano. Na kahit na alam mong may kaba sa dibdib mo, napapawi sa pamamagitan ng panalangin. Napapawi sa pamamagitan ng pagtitiwala natin sa salita ng Diyos. Kaya doon po tayo laging manghawakan sa kanyang salita. Huwag po tayong magsawa na maging disconnected sa kanyang salita, sa kanyang presensya, kasi malaking bagay po yun sa ating mga buhay. Na alam mo yun, na kahit may problema, kahit sabi nga kahit wala kang pera, di ba't laging masaya? Kasi nga po, nakakonekta ka sa ating Panginoon. Yan. Salamat po dahil siyempre yung sa banding po namin magkakapatid doon, yan kasama po ni Pastor Obed. And at the same time, nakita ko rin po yung difference. Kasi yung sa worship, the way they worship, yung sa program, ganyan, at saka yung dahil, yun nga po, lahat po kasi doon busy talaga, nagtatrabaho po sila pero talagang may time po para sa Panginoon. Alam niyo po yun, puno talaga yung kanilang church na mas malaki pa nga dito kasi Filipino Evangelical Churches po yun, na talagang, alam mo yun, every 2 hours palit-palit, pero every 2 hours na makikita mo, kasi yung sinundan namin, paglabas, napakarami, at yung susunod sa amin, marami pa rin na naghihintay. Sabi ko sana naman, to think na nasa ibang bansa yun, di ba? Maraming pasyalan, yan, maraming paglilibangan, na kung pwede mong i-reason out, yan, na Lord, rest din namin di ba? Pero hindi po talagang pinaprioritize ang pananampalataya, ang pagsamba sa Panginoon. Kaya sabi ko nga, kaya naman siguro din patuloy sila pinagpapala. Kaya yun ang sikreto talaga na walang mahirap din sa lugar na yun. Kasi nga, inuuna ang Panginoon. At talagang, alam niyo po yun, 15 minutes before the time na kanilang napag-agrihan, nandoon na po sila. Hindi po nila, alam niyo po yung init dito before na nung umalis ako na sinasabi nasa 38 degrees, ganyan, doon po nagpo-40 to 45. Talaga po alam niyo po yung feeling na gatong, yung pinaglulutuan, na nakababag po kayo. Ganun po talaga. Mayayaman po yun, mga nurses po yun, na kumikita ng daang-daang libong halaga. Pero nagtitiyaga po sila nasa labas para maghintay to worship the Lord. Kaya sabi ko, ito yung sikreto na hindi mo alintana yung init. At sabi ko, nakwento ko nga kagabi sa kanila na naranasan ko yung sandstorm. Ganun pala yun. Alam mo yun, syempre 2 hours ka lang doon sa worship hall, then yung 2 hours spend mo ng pakikipag-usap sa labas,
Nung nag-sandstorm, ang bilis. Nagpasok ka na sa mga kanya-kanyang kotse. Talagang hangin na may alikabok. Talagang mapupuwing ka, talagang titigas yung buhok mo. Ganun siya. Nakita ko yun last Saturday. So sabi ko, pero biruin mo siguro mo sa atin yun yayamanin ka, ayokong paaraw. Diba? Sarap sa kwarto na malamig. Diba? Ayoko kang matalsikan ng alikabok. No? So, pero hindi po nila alintana yun. So sabi ko nga, kung dito sa bansang ito na ganun ang temperature, ganun yung climate nila, is talagang nandoon yung heart nila na magpuri, sumamba sa Panginoon. Bakit tayo pa hindi? Diba? Samantala, nasa atin ang lahat ng oras. Kasi sila talagang ginagrab. Pag Pilipino, diba, gagrab mo talaga yung overtime. So, nagagrab sila ng overtime, mga kapatid, pagod-pagod dyan pagdating lang sa bahay. So, yung rest day na supposed to be pahinga, ay hindi sila naninimik na makipag-usap, makipag-fellowship kasama ng mga kapatidan. Isang bagay po na natutunan ko rin po yun, siyempre, yung sabi nga, yung kay Marlene, isisigsag, kagabi, ay, tama, dahil na kagabi lang po ako dumating, yung turbulence naman, yun yata yung napakaraming turbulence na, alam niyo yung turbulence, kayo dyan sa likod, alam niyo yun, siyempre hindi, doon pa kayo nakikinig, makinig kayo. Para pag nasakay kayo ng aeroplano, alam niyo na, yun yung nasa kalituk-tuk-tukan ka ng yung papawin, tapos yung talaga, tapos mag-i-speak yung PA na sasabihin niya, makakaranas po tayo ng turbulence, fasten your seatbelt. Tapos, siyempre hindi nila sinasabi dahil mga Muslim sila, manalangin tayo kung lang sasabihin gano'n. Pero siyempre ikaw, bilang Kristiyano, nananalangin ka. Kaya doon pumasok yun. Salamat sa Diyos na kasakay ako ng mga tao na ito, na ako yung Kristiyano. Pag ililigtas ako ng Panginoon, kasama ko silang maligtas. Kasi ang haba talaga ng turbulence na yun, na kahit na nasa-CR ako, ay mapipigil mo talaga kasi bawal din ang talagang automatic yun. Sinasara nila yung comfort room pagka ganun meron silang expected na turbulence. So, si Marlene zigzag, ako turbulence Mars. Diba? Kakaiba yun, kakaibang haba at ang haba. Yan. Pero purihin ng Panginoon, yan, paglapag ng eroplano, diba? Naranasan naman ng malagot sa iyo. Yun yung gumaganon. Nakakatawa pa rin siya. Kasi sinasabi na bago pa mag-landing, sinasabi, in case of emergency, pinaalala ulit yung pagkuha ng vest mo, yan, ng oxygen, and everything. At huwag daw kuhanin na yung mga personal belongings basta lumabas. So, yun din ang isang magandang bagay na alam niyo po yun, lahat ng uri ng kadisiplinahan ay naroon din sa bansang napuntahan ko. Mas na-appreciate ko siguro siya dahil nga mas matagal akong nandoon. Alam niyo po yun, yung sa pati nga yung pag-park lang ng sasakyan, kailangan nasa guhit ka, hindi ka po pwede lumabas kasi 300 dirhams na yon. At pag yung school bus is naunahan mo pala, 1,000 naman. Yan. So, ang dami pong mga violations na talagang, bakit doon, pagka pala may mga penalties, may mga nai-impose, na talagang ini-impose, is talagang nadidisiplina naman ang mga tao. So, yan. Sana po yung discipline, hindi lamang for the fact na gusto mabigyan mo ng yung sa gobyerno yun pero dito yung discipline natin, yan yung ating pong basic foundation na mabigyan natin ng kapurihan ng Panginoon ay ating pong nagagawa. So, to God be the glory po na sabi ko nga kahit na po yan, pumasok din po ako kanina dahil bago po ako sumakay ng aeroplano, nag-chat ko yung kasama ko dahil dito dalawa lang kami sa office. Sabi niya, nakuna na naman ako. Yan. Sabi ko na, yun lang nag-upload ako pagbalik ko, ikaw naman ang wala. Mahirap naman walang tao sa
kasi na ano. So kaya yun po. Salamat po sa Panginoon kahit po konti yung tulog, yan ay nakapagtrabaho pa din. At salamat po talaga dahil alam ko pong biyaya po yun ng Panginoon na kung wala po siya, sabi nga, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. Yan po yung talagang life verse ko na kahit nang sabihin mong minsan gusto mong igiit yung sarili mong kagustuhan, pero yung will pa rin talaga ni Lord ang kailangan talagang maghari. Na kahit mahirap, yan sabi ko nga, hindi na ako talaga, hindi na ako lalabas ng bansa ng nag-iisa. Kasi talagang napakahirap po yung magharap ng gate, magharap ng kung anong saan ka pupunta, yan ako naiinis, yung sa palipanahon ng escalator. Yan. Kaya wala pong pasalubong nga, sinasabi ko sa inyo. Nakabagahe yun, dahil ayoko pong magbitbit ng mabigat. Dahil yung sarili ko lang po, alam naman ni Pastor yun, sarili ko lang po, nahihirapan ako dun sa escalator. Yung pa pong pagpanik, pagbabae, marami po yun. Napakahalawak po kasi ng Dubai talaga. Yun po. Purihin ko ang Panginoon. Yan. Nakakailan pa nga. Uuwi na ako ng Lunes ng Martes ng madaling araw, siya namang nasira pa yung bag ko. Yan, purihin ang Panginoon na mabait naman si ate. Sabi niya, yung bag ko na lang gamitin mo. So hindi na rin po kami namin ayoko na din. Hindi naman ako, alam niya naman yun. Hindi po, homebody po ako, hindi po ako talagang sa layasan. Yan, kaya po, ayan, salamat po talaga sa Panginoon. Ramdam ko po yung pagsama niya, ramdam ko po yung panguna niya. Especially po sa part na sa pag-comfort po kay ate. Yan, kasi sabi ko nga, kung sa Pilipinas talaga nangyari yun, ay baka wala na si ate. Kasi, biro mo, dito diba, pag na-operahan ka, bahala ang nurse sa'yo. Pero yun doon talaga tutok po ang doktor. Ang doktor mismo naglilinis, ang doktor mismo nagpapalit ng gases sa kanya, at ang doktor mismo ang nagmumonitor. Dito anong oras na pupunta ang mga doktor? Tanghali, hapon, doon po. Alas 7 pa lang ng umaga, nandoon na kaagad ang doktor at titingin sa'yo. Kung ano yung kailangan mo, kailangan talaga ni ate interpreter. Ayan, kaya purihin po ang Panginoon na yun yung una kasi talaga hindi po siya nakapagsalita na garagal dahil siyempre yun po yan sa thyroid. Pero purihin po ang Panginoon, normal po ang lahat. So, to God be the glory. Ayan, salamat sa Panginoon sa mga pagpapala, tagumpay na buhay ng bawat isa sa atin na nagpapasalamat. Ayan, ako din po nagpapasalamat sa Panginoon dahil yan, sa bawat araw na pagdadrive ay salamat sa Panginoon sa pag-ingat dahil minsan pag naranasan ko din po na habang nagdadrive ka may biglang lumagabog sa likuran mo yung pala may na aksidente. Tapos minsan naman parang ilang tricycle lang yung pagitan, may lumagabog ulit, may na-aksidente. Pero salamat sa Panginoon dahil yung pag-ingat niya po sa akin. Halos itong pasukan ay naghahatid sundo po ako kay Aludya. Tapos pag-uwi ko naman, paghatid ko kay Aludya, pag-uwi ko naman si Chikay naman po yung sakay ko pag-uwi. Kaya salamat sa Panginoon ng pag-iingat niya po sa pagdadrive ko dahil mga bata rin po yung aking pasahero. Yan. Hanggat hindi ako nakakarating ng school o kaya hindi ako nakakarating ng bahay, talagang walang tigil yung panalangin ko at pasasalamat na Lord, salamat kasi malapit na ako, ingatan mo ako sa pagdadrive at mga bata po yung aking mga pasahero. Yan. At saka, yan, isa pa rin po na pinagpapasalamat ko din sa Panginoon itong buwan ng July. Talagang, ako nun parang sabi ko na, na-focus kasi yung, mo rin yung panahon ko dun sa, ako ko sa pamangkin, yan, dumating galing Iloilo. Nagpapasalamat
sabi ko, sana magkaroon ako ng anak na makapasok sa MAAP. Yan. Pero, walang anak na nakapasok sa MAAP. Kaya, nagpapasalamat ako kasi sabi ko, kahit naman hindi sa anak, kahit sa pamag-anak, ay nagkaroon po ako ng anak na nakapasok sa MAAP. Kasi, yun nga, pinagkatiwala sa akin ng nanay na yung bata na yun na ako na po munang bahala dahil na yung nanay niya napunta sa Hong Kong yan. Tapos siyempre yung tatay din, hindi rin makaalis basta dun sa Iloilo dahil may 2 taon din po na anak. So sabi sa akin, pinag-usapan ko ako na lang din po munang bahala sa anak niya. Kaya parang sabi ko nga, itong buwan ng July, nakapokus ako dun sa lahat ng mga kailangan niya, kailangan bilhin. Yan, na kasi itong August 2, kailangan ko pumunta sa mga para yun, maglagay ng PIN. Wala talaga akong ka-idea kung anong gagawin ko doon. Ang pagkakaintindi ko pa ng una, sa paglalagay ng PIN, isa-isa silang akit sa stage para kakapitan ng PIN. Yun po yung iniisip ko. Pero noon, sabi ko, ano oras kami matatapos nito? Yung pagkadami-dami nila. Tapos may tinanungan ako kasi binigay naman sa akin ang nalagay sa ganito niya. Sabi sa akin, hindi naman daw pala akit, kundi sabay-sabay daw pala kami tatakbo doon at ilalagay yun sa kanya. Talagang, ang hirap pala. Kasi, ako kasi hindi ako nag-video kasi natuwa ako sa kanila. Tapos ang dami-dami nila. Tapos maya-maya bigla may nakita ko na lang nagtatakbuhan. Sabi ko, hala ba nagtatakbuhan sila? Ginawa ko naman, ginaya ko. Tawa ko na ako. Tapos mataas yung tatalunan ko. Hindi ako makatalon. Tapos ito na sabi ko, mama, biglang niliman. Tapos sabi ko, inalaban yung kamay ko. Sabi ko, talon na rin. Sabi ko, ano ba yung gagawin nila? Buti na lang yung pin na nila binigay sa akin nandoon. Tapos, nagkakagulo na sila. Tapos sabi, sigaw sila ng sigaw, mga pangalan ng bata. Tapos sabi, wala na saan na kaya yung ako. Yung ako na, sabi ko, kahit sigaw na sigaw kung saan. Yung pala, sila alam nila kung saan may mga kampani. Tapos, sabi ko, hala, may ano lang, last 2 minutes na lang, hindi ko pa nakikita. Tapos lahat na makikita ko, para pare-parehas yung mukha nila. Tapos talagang hinila ko yung isang estudyante doon na mga nag-a-assist. Sabi ko, tulungan mo naman ako, hindi ko makita. Pero aking sasabihin mo, talagang hinakakata ko. Ano pong pangalan nila? Sinabi ko, buti ka ako alam niya. Tapos sabi ko, buti na ako nakakata yun, hindi ba ako nakakapit ng pin? Tapos hindi ko alam kung paano ko din ilagay. Nagpatulong talaga ako yan. Pero salamat sa Panginoon kasi bago naman talaga ako pumunta doon, talagang nag-pray ako, Lord. Sabi ko, hindi ko naman talaga alam. Wala akong idea kung ano gagawin ko sa lugar na yun, pero bigyan niyo po ako ng kalungan sa lahat ng mga gagawin ko doon. Salamat kasi kahit ako na lang talaga ang naiwan, kami na lang ang naiwan para maglagay ng pina yun, natapos din naman. Yan. Tapos, yun, nakakatuwa kasi sabi ko nga, pinapangarap ko lang na makapasok ako sa lugar na ito na parang, siyempre parang sarap doon sa pakiramdam na magkaroon ka ng anak na nandoon. Ayan. Pinaranas sa akin ng Panginoon na makapasok ako doon sa school na yun. Ayan. At natapos na lahat, yan nga. Napanaman din na yun, nagkakasabay-sabay na may mga bibili din ako dito sa church. Sa ABF, hindi ko nga po naharap na bilhin yun dahil doon ako nakapokus sa lahat ng mga dadalhin ko sa kanya. Pero yan, salamat sa Panginoon, natapos ko na din lahat. At yan, mayroon na naman daw banding itong October. Ako na naman yung nanay na pupunta sa kanya. Yan. Salamat sa Panginoon sa mga kalunan na din na pinagkakaroon niya din sa akin. Tapos, yan, siyempre sa pamilya, iniingatan niya sa bawat araw, sa mga nagtatrabaho, yan, sa ministry ko rin dito sa church na sa kanunungan, ay pinagkakaroon din po
Yan, sa bawat isa po sa atin, may kanya-kanya po tayong mga sitwasyon at kinakaharap sa buhay. Pero salamat na sa Panginoon dahil talaga namang hindi niya tayo iniiwan. At nagkakaroon po tayo ng tagumpayan mula sa ating Panginoon. Yan, sige po, tayo po tumayo. Magpasalamat po tayo sa ating Panginoon. Yan. Ama namin Diyos, na makapangyarihan sa lahat, patuloy ka po namin, pinapapurihan, pinapasalamatan, Panginoon, sa oras na ito. Narinig mo po, Panginoon, ang bawat pasasalamat, ang bawat isa sa amin. Salamat dahil nagiging kalakasan din po ito ng aming mga buhay spiritual, Panginoon, na kung paano, Panginoon, pinagpapala, pinagtatagumpay niyo po ang buhay ng bawat isa. Salamat po sa katugunan, sa aming mga pananalangin. Salamat, Panginoon, sa kagalingan na ipinagkaloob niyo po sa mga lahat, Panginoon, na nagkaroon ng karamdaman sa kalakasan, sa pag-iingat, sa katagumpayan, Panginoon, sa lahat ng mga sitwasyon na aming kinakaharap sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, dahil may Diyos kami na siyang nagbibigay sa amin ng katagumpayan dahil alam po na, Panginoon, na walang mahirap sa iyo, Panginoon, walang imposible sa iyo, Panginoon, kung kami po ay nagtitiwala sa iyo sa bawat araw ng aming mga buhay. Kaya maraming salamat, Panginoon. Hindi po namin kayang arugin ang kabutihan mo sa buhay ng bawat isa. Kaya naman, Panginoon, patuloy po kami nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo sa lahat pa na gagawin niyo pa sa aming mga buhay. Hindi man po nasabi ng bawat isa na mga kapatid po namin ang kanilang pasasalamat, pero nakikita ko po ito, Panginoon, na sila din po ay naroon din, Panginoon, ang pasasalamat. Salamat sa kabutihan, salamat, Panginoon, sa mga biyaya mo, bagamat may sitwasyon kami sa buhay, pero masigit pa ng Panginoon na nabibilang na hindi namin kayang bilangin kung paano po ang mga pagpapala mo sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, at sa ito namin ipinagkakatiwala pa rin ang oras na ito sa aming pakikinig, Panginoon, ng iyong banal na salita. Patuloy pa rin ito, Panginoon, na magbigay sa amin ng kalakasan ng aming buhay spiritual. Papalain niyo po ang aming kapatid at bigyan niyo po siya ng higit na karunungan. Salamat, Panginoon, sa iyo po ang pinakataas na papurit pasasalamat sa tanging makapangyarihang pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Tunay nga po na nakakataban ng puso yung mga pasasalamat po natin mga kapatid. Nakikita mo natin sa bawat buhay po nila na kumikilos kayo Panginoon. Ganun po ba? Yan, sige po. Mag po natin na. Yan, takapin mo yung kapatid mo. Yan, kasi ka ba? Yan, makinig mo tayo sa ligdan ng Diyos. Yan. So, paway lang po natin na refresh yung ating PowerPoint. Yan, bibilisan ko lang po. So yung ating context po sa galing ito ay mababasa po natin sa 1 Samuel chapter 1 verses 10 to 13. And sige po, upo na lang po kayo. Hiyayin na lang po ako na makapasa. Yeah, so 1 Samuel 1 verses 10 to 13, sabi ko dyan, bitterness of soul, Hannah wept much and prayed to the Lord. And she made a vow, saying, Lord Almighty, if you will only look on your servant's misery and remember me, and not forget your servant, but give her a son, then I will give him to the Lord for all the days of his life, and no razor will ever be used on his head. In verse 12, and she kept on praying to the Lord, and I observed her mouth. Hannah was praying in her heart, and her lips were moving, but her voice was not heard. And he thought she was drunken. Manalangin po naman tayo ng pagdalian yan. Salamat po ng Diyos sa gabi ito po ng Diyos. Dahil po na pagnabayan po ninyo ako sa gabi ito. Kayo po ang una. Ayun pong banal salita siya po sa aming Panginoon. Gamitin mo lamang ako bilang instrumento ng Word God upang ibahagi po ang inyong banal na salita. At bigyan niyo po kami ng sapat ang pangunawaan sa nais niyo pong ipabatid sa gabi ito po ng Ikaw po ang siyang nahuwan natin at nataas. Gamit po yung mga salita po po. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So, pinapagatan ko po yung ating pag-aaralan sa gabi ito na The Prayer of Hannah. Yan. Nabilib po may mga times po sa buhay natin na sobrang bigat ng nararamdaman ko.
And minsan gusto mo lang mag-walk. Gusto mo lang umalis. Yung tipong hindi mo na kaya humarap sa tao dahil bigat ka na, nahihirapan ka na at gusto mo na lang umiyak. Yan. Ayaw mo na lumabas ng bahay. Di ba? Gusto mo lang magtulog sa kwarto kasi feeling mo pinagkakaisahan ka or feeling mo pinag-uusapan ka ng mga tao. Yan. Alam niyo po yung pakiramdam na ikaw mismo sa sarili mo, meron kang kinakaharap na problema, tapos dinadagdagan pa ng mga tao na nakapaligid sa'yo. Yan. Ilan lang po yan sa pinagdaanan po ni Hannah. Pero sino po ba si Hannah? Okay? And Hannah, wala po siya apelido. Yan. Sa Bible po, hindi po siya yung apelido. Yan. Para malaman kung kanino ka pamilya na bibina, sinasabi ko doon kung kanino ka na. Example po. Ano si Jack? Yan. Si Jack. Diba? The daughter of Adelina and Jose. Yeah. Caleb is the son of Bernard and Frances. Yeah. Ganun po yung sa Bible, kung napapansin ko din, wala po silang apelido. Si Hannah, although hindi po siya hindi po binanggit kung kanino siya nagmula, kanino mga kanto siya nagmula. Yeah. Pero kung lang po, asawa po siya ni Elkanah. Si Elkanah po, meron siya dalawang asawa, si Penena and of course po, si Hannah. Okay? Si Penena po, meron siyang anak. Hindi po sinabi po nila, pero sabi doon, daughters and sons. So marami po siyang anak. Si Hannah po, sa moment nito, though later on nagkaanak siya, sa moment po nito, wala po siyang anak. Okay? So sa dalawang kasama ng Hannah, si Penena na po yung anak. In 1 Samuel 1, verses 3 to 9, ito po yung time na sobrang nahihirapan sa Hannah. Pinagbubulong-bulungan siya, ang mga tao na kapaligid sa kanya, iniinis siya, pinoprovoke siya, hanggang sa umiyak siya, at hindi na rin makakain. Okay? Na yung bulong na, tumala ko, bakit dyan yung babae nga, hindi naman siya karapat dito. Hindi siya karapat-dapat magiging asawa niya Elkanah, hindi naman niya kaya bigyan ng anak, yan si Elkanah. Yung mga bulong na po na gano'n, diba? Alam niyo po yung feeling na pinag-uusapan ka, diba? Hindi naman kaya yan, mahina naman yan, hindi naman matalino yan, hindi yan magaling. Okay? Ganun po yung experience ni Hannah. Kung babasahin po natin yung 1 Samuel 1, verses 3 to 9, ito yung experience ni Hannah. Year after year, this man, tinutukoy ko dito si Elkanah, went up from his town to worship in sacrifice to the Lord Almighty at Shiloh. Yung Shiloh po na binabanggit dyan, yun po yung dwelling place kung saan nananangin yung presensya po ng ating Panginoon Diyos. Yan. So ano po daw ginagawa ni Elkanah, yung asawa po ni Hannah? Year after every year po, umakyat si Elkanah to worship and sacrifice to the Lord Almighty at Shiloh. For Hophni and Phinehas, the two sons of Eli, was priests of the Lord. In verse 4, whenever the day came to Elkanah to sacrifice, he would give portions of the meat, yung sinasacrifice ko nila sa Panginoon, to his wife Penena, sa unang pong asawa, and to all her sons and daughters. But, tingnan niyo po naman to Hannah, he gave a double portion, dinodoble niya binibigay kay Hannah because, sabi siya, he loved her. My nephew, Hannah. Yung pagkamat ko lang binibigay na anak, si Hannah kay Elkanah, no? Mahal niya pa din si Hannah compared to Penena. Okay? And mapapansin niyo po dyan, sabi dyan, and the Lord had closed her room. Hindi naman talaga, kung pagkakalooban pa ng Panginoon na isa rin yung bahay para tao. Yeah. So in verse 6 po, sabi that because the Lord had closed Hannah's womb, her rival kept provoking her in order to imitate her. Grabe no? Talagang yung kalaban na pinipilit siya i-provoke para irita siya, para magalit siya, para mainis siya. Okay? In verse 7, hindi lang po ito isang beses lang nangyayari kay Hannah. Every year po, every time na-acted sila doon para magpuri sa Panginoon, ganito yung na-experience ni Hannah. In verse 7, this went on year after year. Whenever Hannah went up to the house of the Lord, tingnan niyo po ito, her rival provoked
her until she wept and would not eat. Hanggang sa umiyak na lang siya at hindi makakain dahil sa bigat na na-experience niya around her. Verse 8, her husband Elkanah would say to her, Hannah, why are you weeping? Bakit ka umiiyak? Bakit ayaw mo kumain? Why are you downhearted? Bakit ka nalulumbay? Bakit ka nalulungkot? Hindi ba ako sapat para sa'yo? So yung mga sabi ko, hindi ba ako sapat para sa'yo? Okay, and then yung mahal ni Elkanah si Hannah. So ito yun, sabi ni Elkanah, bakit ka nalulungkot? Bakit ayaw mo kumain? Diba? Nandito naman ako, hindi ba ako sapat para sa'yo? Don't I mean more to you than 10 sons? Hindi ba ako sapat? Isa sa mga anak na iisip mo. In verse 8 po, sabi ko dito, once when they had finished eating and drinking in Shiloh, Hannah stood up. Tumayo sa Hannah. Siguro dahil feeling niya pinagkakasahan siya, sobrang bigat na siya sa nararamdaman niya. Kasi alam mo yung pinag-uusapan ka, hindi ka pa dapat dyan, di ba? Wala ka naman anak na hindi. In verse 10 po, Hannah stood up. Upalis siya. Bakit kaya umalis sa Hannah? Yan. Nag-walk out pa siya, umuwi lang pa siya para magtulong sa kwarto. Okay? Ganun po ba ginawa niya? The good thing about Hannah, hindi po yung ganun yung naging response niya. Kundi po natin. Sabi ko dyan sa verse na, in bitterness of soul, Hannah wept much. Umiyak siya. Sobrang yung iyak niya. And kagandahan ko nito, sabi dyan, and pray to the Lord. Nasaktan siya. Umiyak, tumayo, umalis doon ng konti. Dimusta siya ng konti. Pero ang kagandahan ko dyan, sabi dyan, wept much, Hannah wept much and pray to the Lord. Wow. Diba, siguro tayo malis ka na lang, magtulog ka sa kwarto, umiyak. Pero si Hannah, ito po ginawa niya. Nanalangin siya sa Panginoon. Ito po yung first point natin. In bitterness, sa kapaitan po ng buhay natin, sa kahirapan, sa gitna ng mga pagsubok natin, in bitterness, pray to the Lord. Nanalangin ka. Amen? Yan. Madalas po sa buhay natin, lalo na po hindi ka ganun kalalim sa pananampalataya o pagtitiwala mo sa Panginoon. Madalas po ang nagiging response mo natin sa mga problema kinakaharap ay lumalayo tayo sa presensya ni Lord. Tumatalikod tayo. Amen? Yan. Pansinin niyo po ito, if you're the person na kapag nahihirapan ka na sa buhay, gulo-gulo mo na, diba? Dami mo lang kinakaharap na problema, tapos bigla mo maisip, ayaw ko magsimba. Dami mo kadaliat na, hindi na ako pagpagamit kay Lord. Pansinin niyo po ito, mas lalo maghihirap ang sitwasyon mo. Amen po ba? At unti-unti kang bumibigay. Bakit po? Kasi nga, wala kang kinakapitan. Amen po ba doon? Yan, wala kang kinakapitan na Diyos. Ayaw mo na magsimba eh. Kasunod na nun, ayaw mo na mag-pray. Kasunod na nun, hindi ka na nagbabasa ng Bible. Okay? Yan sabi mo sa katabi mo, huwag kang maging ganun. Amen? So don't be that person. Kung mahirapan ka, sabihin mo, kung nahihirapan ka, mag-pray ka. Amen? Okay. Kung nahihirapan ka, mag-pray ka. At yung ginawa ni Hannah, sobrang hirap siya sa sitwasyon niya. Feeling niya sabi nga doon, di ba? Yung rival na, they keep on provoking her. Hanggang sa umiyak na lang siya, di ba? At hindi makakain. Yun yung ginawa ng mga kaawan ng paligid niya. Pero, ang ganda ng response ni Hannah. Tumayo siya. Sige, umiyak. Normally sa akin, diba? Yung pagkasasaktan niya na, umiyak ka. Pero ginawa niya, umiyak siya. And nag-pray kay God. So ngayon po, ang mga kapatid sa buhay natin, yes, it's okay to cry. Parte yan ng physical na katawan natin. Kung baka panahirapan ko. Iyak mo yan, pero huwag kalimutan na manalangin sa Panginoon. Amen po ba? Kung nahirapan ka, mag-pray ka. Continue po natin sa verse 11. In verse 11, sabi mo dyan, and she made a vow. Ano po yung vow? Ito po yung pangako. Okay? Saying, Lord Almighty, if you will only look on your servant's misery, and remember me, and not forget your servant, but give her a son, then I will give him to the Lord for all the days of his life, and what Israel will be, I will ever be used. Ano yung promise, ano yung pangako ng Hannah kay God?
Lord, huwag mo ako kalimutan, no? Huwag mo ako kalimutan. Kung bibigyan mo ako ng anak, ang promise ni Hannah kay God, sabi dyan, and I will give him to the Lord for all the days of his life. Ibibigay niya daw sa Panginoon. Amen? Listen carefully to this, yan mga kapatid. Kung mangangaraw ka sa Panginoon, make sure na magagawa mo siya. Kasi hindi ka sa tao magkakaubig sa Panginoon. Amen po ba? Basahin natin ito sa basahin po natin sa Ecclesiastes 5 verses 4 to 5. Pakinggan niyo po ito. When you make a vow to God, kung mangangako ka sa Panginoon, do not delay to fulfill it. Okay? He has no pleasure in fools. Fulfill your vow. Sabi nga dito sa verse 5, it is better not to make a vow than to make a one and not fulfill it. Diba? Mas okay na huwag kang mangako sa Panginoon kung hindi mo naman kayang gawin. Alam mo po, tama po yung nandiyan. No? Huwag kang mangako sa Diyos kung hindi mo lang naman magagawa. In the first place, no? Hindi ka naman i-require ni Lord na mangako sa Kanya. Tama po ba? Walang iniis Lord na gano'n. Pero dahil sa kagustuhan mo na tumunin ni Lord yung prayer mo, di ba? Sa kagustuhan mo na matugon ni Lord yung prayer mo, nakukuha mo tuloy na mangako sa Kanya. Example, Lord, bigyan ko lang po ng trabaho. Promise, yung unang sahod ko, ibibigay ko lang po sa iyo. Eto na, sumahod ka na. Bigyan ka ng Lord, sumahod ka na. Lord, okay lang po ba kung thanks lang muna ibibigay ko? Kasi kailangan ka ng allowance. Alam promise mo kay God, Lord, kapag binigyan mo ng trabaho, yung unang sahod ko, buo ko siyang ibibigay sa iyo. Nangyari, sige, lumabas si Lord. Binigyan ka ng trabaho, ito na, sumahod ka na. Kaya lang, naisip mo, kailangan ko lang ng allowance. Ang ginawa mo, Lord, pwede bang tithes? Yes, okay ka, mag-tithes ka. Pero ano yung pinangako mo kay God? Buo, di ba? Ibig sabihin, wala kang ibigay sa iyo. Eh sabi mo, Lord, kailangan ko allowance, pwede bang tithes na muna? Hello? Ano promise mo kay God? Buo, hindi lang tithes. Okay? So hindi mo na-fulfill yung promise mo kay Lord. Example pa, Lord, bigyan mo lang po ako ng trabaho. Promise, magta-tithes na ako. Experience mo na to? Promise, Lord, magta-tithes na talaga ako pag binigyan mo ng trabaho. Tinugod ka ngayon, Lord. Eto na, binigyan mo ng trabaho, sumahod. Lord, pwede po bang bawasan po ng tithes ko kasi medyo kulang po yung kinita ko. Anong pinamis mo kay Lord? Magta-tithes na po ako. Tithes po is 10% of your income. Walang bakas, walang kulang. Yung sobrang po daw pwedeng offering na po yun. Pero yung promise mo na Lord, mag-offer na magta-tithes na ako, hindi mo nagawa. Sabi ko dyan sa pinasa dyan, it is better na make a vow than to make one and fulfill. Kung hindi mo lang din naman magagawa, huwag ka na lang mangako sa Lord. Kasi kay Lord ka nangangako, hindi sa tao. Pwede sa tao na hindi mo pa okay yun, tao naman yun eh, diba? Pwede kang magawa nila. Pero sa Panginoon, alam ni Lord yan. Ngayon po ba? Lord, ipasa mo lang ako sa exam. Promise, magpapagamit na po ako sa inyo. Diba? Dadalo na po ako sa practice. Eto na, pasado lang ang exam mo. Ate Jen, sorry po, di ako makadalo ngayon sa practice. Ang dami ko pong assignments, ang dami ko pong gawin. Hello? Anong pinalis mo kay God? Kapag pinasa ka sa exam, dadalo mo na. Amen po ba? So it's better than to make your vow to the Lord kung hindi mo naman kaya tumarin. Amen po ba, Lord? But the good thing about Hannah, in 1 Samuel 1, 27-28, I prayed for this child. Tama di ba? Yung pinanalangin niya eh. And the Lord has granted me what I asked of Him. Binigay ng Panginoon ko yung prayer niya. Kaya sabi po sa verse 28, so now I give him to the Lord. For his full life, he will be given over to the Lord and he worshiped the Lord there. Finulfill ni Hannah yung promise na kay God. Kasi nga, binag ng Panginoon yung prayer niya. Amen po ba na? Kaya pa ba natin gawin yan? Kapatid, again, huwag kang makakita kay Lord kung hindi mo kaya gawin. Huwag na lang po. Kasi meron po yung kaakibat na parang punishment.
No, ngayon po ba? Kasi sa Diyos ka man ako eh. Okay po? Continue po natin. In verse 12 naman po, si Hannah, as she keep on praying to the Lord, and they observe her mouth. Yan. So from verse 10 to 12, patuloy na nananalangin si Hannah. Kahit gaano pa kabigat ang naranasan mo ngayon, sabihin mo sa sarili mo, manalangin ka. Amen? Huwag kang tumalikod sa Panginoon. Kahit pa po kaingay, yung bulong ng paligid mo, di ba? Sobrang busy ng mundo po natin. Manalangin ka. Dahil ang duty po ng kaaway sa buhay po natin ay, ano po, ilayo tayo sa presensya po ng ating Panginoon Diyos. Wala lang siya pag ginagawa, hindi ihiligaw tayo. Nandito ka na eh, di ba? Nagpapagamit ka sa Panginoon ng ginagawa po ng kaaway, pilit ka, tinatakay palayo ka. Ayaw po natin yan. Ano po ba? Kaya yun po, kung hindi ka mananalangin at magbabasa ng Bible, ano po nakalagay dito, matatangay ka talaga. Po ba doon? Bakit po? Wala ka ng salita eh. Wala ka ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na pinanghawakan. So ano yung panglalaman mo sa kaaway? Hindi salita ng mundo. Tama po ba? Wala ka na, hindi ka na nagbabasa ng Bible. So kapag tinulungan ka ng kaaway, ka na pagkain ko dyan, sayang ang oras mo dyan, maglaba ka na lang, maghanap buhay ka na lang, di ba? Yun yung ipupulo ng kaaway, di ba? Ilalayo ka sa preferensya ng Panginoon. At kapag wala, hindi ka na nanalangin at nagbabasa at gumagalaw ng gawain, matatangay ka talaga. Amen po ba doon? At ayaw natin yan. Amen? Amen. Yan. Continue po tayo. Malapit po tayo. Yan po. Yan. Ginagawa niyo po ba minsan? Yan. Sa verse 13. Yan. Ito yung third point po natin. Pa-pray no? Patuloy ka ng manalangin. Continue po natin. Sa verse 13 po, Hannah was praying in her heart, and her lips were moving, but her voice was not heard. Kaya inisip tuloy ni Eve sa kanya, lasing siya. Alam ko po na gagawin ito. Yung nananalangin ka, being said in your heart, tapos bumubuhay yung labi mong gumagano, pero walang boses na lumalabas. Ginagawa po ba natin ito minsan? Lalo pag nasa talaga emergency station, pipray ka gano'n, wala lumalabas sa boses, but deep inside of your heart, at sa isip mo, talagang earnestly nananalangin ka sa Panginoon. Ngayon po ba doon? And sobrang effective yan. Kasi yung puso ka nananalangin eh. Ngayon po ba? Yan. Kaya po yung pang-apat na putos po natin, nasa po doon, pray with all your heart. Amen? Yan siya po. Yan. So pray with all your heart. Pray with faith. Tama po yan. Diba? Manalangin ka na meron kasama ang pananampalataya. Amen po ba? Tama po yan. Pero magagawa mo po yan kung nandun yung puso mo. Diba? May faith ka nga. Pero wholehearted, diba yung manalangin? Buong puso ka bang nanalangin sa Panginoon Diyos? So dapat po kapag nanalangin daw, kung puso ka dapat manalangin na may kasama pananampalataya. Amen? Kung puso kang manalangin na may kasama pananampalataya. Amen po ba? Kasi kung half-hearted kang nanalangin sa Panginoon Diyos, maybe there's a 50% chance na hindi ka talagang buong puso na iniwala sa Kanya. Half-hearted ka eh. Kung baga may doubt ka sa isip mo, prayer lang pero alam mo yung hindi ka po talagang naniniwala sa Panginoon Diyos na kaya na tumilos sa buhay mo. Kasi nga, kung half-hearted ka eh. Ano po ba? So, again po, buong puso ka dapat manalangin na may kasama pananampalataya. Yan. Alam niyo po yung prayer with all your heart is one of the best weapon na meron tayo to fight our life battles. Amen? One of the best weapon na meron tayo is to pray with all our heart and with faith. Kasi madalas po si Lord makatingin talaga kung ano yung laman ng puso mo. Diyan, hindi mo malaloko sa Lord. Kung ano yung laman ng puso mo, yun yung totoo. Sabi niya. Maaaring malaloko ng tao na people around you, kung ano yung sinasabi mo, napapaniwala mo sila. Pero si Lord,
kailangan hindi po natin siya mawala. Kaya kung ano yung laman ng puso mo, dyan nakakainin si Lord. Amen po ba? Kaya po, when you pray with all your heart, di ba? Meron kasama pananampalataya sa ating Panginoon Jesus. Amen po? So, balikan po natin yung ating pagkakasunan natin. Yan. The prayer of Hannah, no? First, bitterness, pray to the Lord. Mababasa po natin sa first step. Sa kapaitan ng buhay mo, sa kahirapan ng buhay mo, manalangin ka sa Panginoon. And when you make, sa number 2 po, when you make a vow to God, we should fulfill it. Huwag kang mangako sa Diyos kung hindi mo kaya, ito pa rin. Amen? Diyos yan, hindi ko yan lahat. So make sure na magagawa ko natin yan. Keep on praying, di ba? Huwag kang magpadala sa gulong ng mundo. Magpatuloy ka lang, manalangin ka sa Panginoong Diyos. Kung nahihirapan ka, sabihin mo, manalangin ka. Ngayon po, and yung last po, pray with all your heart. Sa panalangin mo, dapat nandun yung puso mo. 100%. Ngayon po ba, ang conclusion po ng ating na-share for tonight, don't walk out in your life battle. Instead, kagaya ni Hannah, stand up and keep on praying to God. Maraming salamat po to God be the glory po. Praise God. Salamat po sa buhay ni Hannah na nagbigay ng encouragement sa buhay ng bawat isa sa atin. Papaano dapat, ang priority po natin ay ang Diyos. Paano tayo lumapit sa Kanya, amen po. Dako naman po tayo sa ating pong panalanginan. Sabi rito sa 1 Peter 3:12a, ang mata ng Panginoon ay nakatuon sa matuwid. Panalangin nila ay malugod na agad na dinirinig. Amen? Yan. Ang panalangin ay isang mabuting bagay. Ito ang paraan para tayo ay makalapit sa Panginoong Diyos. At ito din ang dahilan kung bakit ang bawat sitwasyon, kabigatan na nararanasan natin, ay agad din natutugunan. Dahil yan sa marugtog na paglapit natin sa ating Panginoong Diyos na buhay sa pamamagitan ng panalangin, maraming nakamamanghang bagay na ginagawa ang Diyos. At yan ay naranasan na po natin sa buhay ng bawat isa sa atin. Yan, sa oras na ito, yan, magbilang po tayo ng 1 to 3, 1 to 3, yan, bawat 1, magkakagrupo, 2, magkakagrupo, at saka 3. Yan, mag-start po ako ng 1, kay Pastor. Ay, nila. 1. Yan, magkagrupo na po para tayo. Pagsalisaluhan po natin yung babahaging prayer and praise. Tayo po lahat ay tumayo. Dahil po natin patuloy ang presensya ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah! 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 Purihin ka, O Diyos, na banal at nakapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat mo kami, Panginoon, sapagkat alam po namin kanina pa lang ay ginagawa ka na sa buhay ng bawat isa. Sa pagpapasalamat sa mga salita mo, sa pananalangin, higit sa lahat, sa pagtugon mo, Panginoon. Alam po namin na hindi hadlang ang panahon sa mga oras na ito, sapagkat patuloy kang may gagawin, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Ngayon pa lang, Lord, nagpapasalamat na po kami sapagkat may pagtugon po, Panginoon, mula sa iyo. At ulit nga po, Lord, sa oras na ito, amin namin po ilalapit sa iyo ang aming po pagkakaloob. Patuloy din po itong pagpalain sa bawat trabaho, negosyo, kung saan man ito nagmula ang aming po pagkakaloob ay tuloy na maging kagamit-gamit ito sa inyong bahay sambahan, sa iglesia nito, Panginoon. At ibalik mo ito sa bawat isa ng siksik, liglig at umaapaw pa na pagpapala. Muli, Panginoon, nakit po namin ang tagumpay sa natatanging pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Amen. Sige po, tayo po lahat ay manalangin. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung nga po Panginoon, nagpupuri, nagpapasalamat po kami
sa tagumpay ng aming pong gawain po na ito po, Panginoon, ang aming pong pagsamba, pananalangin po, Panginoon, higit sa lahat po, Panginoon, sa pakikinig ng iyong mga banal na salita. Salamat po, Panginoon, sa mga tao na ginamit po, Panginoon, sa Panginoon ng aming po mga worship leaders, pangunguna po ng aming po mga intercessors po, Panginoon, para po sa aming panalangin. At higit sa lahat sa pangunguna dito na aming po kapatid sa Camilo po, Panginoon, para po sa pagbabahagi na yung mga banal na salita. Salamat po, Panginoon, at patuloy na ano po lagi na ginagamit po yung bawat isa po sa amin, po, Panginoon, sa bawat ministry po, Panginoon, namin na patuloy na ito po ay ikaw po sa patuloy na nagbibigay po ng karunungan sa bawat isa po sa amin. Kaya po, Panginoon, maraming salamat po sa mga na sabi po namin, mga personal na request po, Panginoon. Alam po namin po, Panginoon, na may nakahanda ka po katunggunan sa inyong aklang panahon po, Panginoon, sa amin po mga personal po na ito po, Panginoon, na prayer request sa patuloy, Lord, hindi po itong tutugunin. Kaya din po, Panginoon, yung mga anin po na idinulog sa inyo ng mga prayer item po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa katunggunan na patuloy po pinaparanas po, Panginoon, sa lahat ng amin po idinulog sa inyo sa pamamagitan niya po ng aming po pananalangin. Salamat po, Panginoon, at patuloy na dalangin po namin na sa aming pong pag-uwi, ikaw po sa patuloy na sumama po sa bawat isa po sa amin, ihatid po kami na ligtas sa aming pong mga tahanan po, Panginoon, at dadalhin po namin yung aming pong mga mahal sa buhay na andun po yung galak sa kanilang mga puso. Again po namin po, Panginoon, yung tagumpay ng gabi po na ito, ng araw po na ito, ikaw po siyang patuloy na magkakalog po ito sa bawat isa po sa amin. Salamat po, naway taglay ng bawat isa yung mga biyaya at pagpapala na nagagaling sa ating Diyos Ama, ang pag-ibig na nagagaling sa ating Diyos Anak, at ang pagsama ng Santong Espiritu, patuloy po natin itong mananasan ngayon at magpakailanman. Amen. And God bless you.